Gabi ng May 13, 2025, libo-libong mga Mexican ang nakawitness kung paano patal na binaril ang influencer na si Valeria Marquez habang naka-live sa TikTok. Ang insidente ay nangyari sa Blossom Beauty Lounge, isang beauty salon na pagmamayari mismo ng biktima sa Zapopan, isang syudad sa Mexico. Ang mga local police at emergency medical teams ay kaagad na dumating sa pinangyarihan ng krimen. At doon ay kaagad na diniklara ng mga paramedics na kaagad namatay si Valeria mula sa dalawang patal na tama ng baril. Ang isa ay sa ulo at ang isa ay sa kanyang tiyan. Kaagad namang umalis ang salarin sa salon at iniwan ang isang nakakatakot na eksena. Kaagad na kinordon ng mga pulis ang shopping center kung saan matatagpuan ang salon at kaagad silang nag-umpisa mag-imbestiga. Ngunit isa itong hamon para sa mga investigador dahil sa kakulangan ng mga saksi na makapag-identify sa bumaril sa biktima. Lalo pa at napakabilis lamang ng mga pangyayari. Maraming misteryo ang bumabalot sa kasong ito. Kaya sino kayang mastermind at anong totoong motibo sa pagpatay kay Valeria? Hapon ng May 13, nag-umpisa mag-live si Valeria sa kanyang TikTok para makipagkwentuhan sa kanyang mga followers. Bandang alas 6 nakatanggap ng tawag si Valeria. Ang tumawag ay si Vivian, ang malapit niyang kaibigan at isa ring social media influencer. Habang kausap niya, si Vivian ay kapansin-pansin ang pag-iba sa ekspresyon ng mukha ni Valeria. Sinabi ni Vivian sa kanya na may pupunta sa salon para magbigay ng mamahaling regalo para sa kanya. Ang regalo ay napakamahal at hindi pwedeng iwanan sa reception lamang. Kailangan daw na si Valeria mismo ang tumanggap. At dahil sa mga oras na yon ay wala sa salon si Valeria, kailangan niya na bumalik para siya mismo makatanggap. Bandang 6:20 bumalik si Valeria sa kanyang salon. Andon ang kanyang staff at sinabi na may delivery man na pumunta at babalik ito para siya mismo ang tatanggap ng regalo. Doon na nalilito at nabalisa si Valeria at makikita mismo yon sa kanyang live. Katunayan ay nabanggit pa niya sa mismong live niya na may nagbabalak ba patayin ako o i-kidnap, nakakatakot. Natuwa ang mga manonood sa kanya sa narinig pero may iba siguro na nanindig ang mga balahibo sa binitawang salita ni Valeria. Parang isang premonition sa panganib na mangyayari sa kanya. Mas lalong hindi mapakali si Valeria at paulit-ulit niyang sinasabi na, sino kaya ang nagpadala ng regalo? Bakit napakamahal nito at kailangan na ako mismo pa ang tumanggap? Pero kahit ang kanyang staff ay wala ring alam at sinabi na antay na lamang niya. Hindi pa rin tumigil sa pag-live si Valeria at kahit na hindi na siya mapakali o baka may kakaiba na siyang nararamdaman, pilit pa rin niya ang kinakalmang sarili at patuloy sa pakikipag-usap sa kanyang mga followers. Nagbiro pa siya na baka may isang tao lang na gustong magpasikat sa kanya dahil siya'y sikat. Badang 6:30 habang nakikipag-usap pa rin siya sa live, may pumasok na lalaki. Isang delivery guy na nakasuot pa ng uniform. Nakatutok pa rin ang camera kay Valeria habang nakatingin siya sa pagpasok ng lalaki. Sabay sabi na, sandali lang, siguro ito na yung delivery man. Doon na nag-mute ng live si Valeria. Ayon sa mga report, ang lalaki ay nakasuot ng helmet at may hawak na maliit na box. Pumasok ang lalaki at nagtanong na, ikaw ba si Valeria Marquez? Sumagot si Valeria at doon na kaagad binunot ng lalaki ang dalang baril at saka binaril ng malapitan si Valeria ng 2 beses. Ganun lang kabilis ang mga pangyayari. Kaagad nung umalis ang suspect at sumakay sa kanyang motor. Dahil sa napakabilis ng pangyayari, halos walang witness na nakakita, maliban na lamang sa staff na kasama ni Valeria sa loob ng salon. At ang buong pangyayari na nakuhanan sa live ay isang malaking ebidensya na para sa investigasyon. Sa pinangyarihan ng krimen ay may nakuha mga shell casing ang mga pulis. Kumuha din sila ng blood samples, footprints at fingerprints malapit sa katawan ng biktima. Sa nakuhang bala sa katawan ni Valeria, nalaman ang ginamit na baril ay A99mm handgun, baril na kadalasang ginagamit ng mga kriminal. Sinuri din ng mga pulis ang surveillance cam sa palibot ng shopping center, pero hindi malinaw ang kuha. Ang tanging nakita lamang nila ay nakasuot na puro itim ang lalaki na sumakay sa kanyang motor at may suot na helmet. Kaya hindi rin kita ang mukha. Habang inaanalisa ng mga pulis ang kuha ng CCTV, ang mga investigador naman ay nagsimula na magtanong-tanong sa mga maaaring witness. Ang live stream ay naging pangunahing witness sa pamamaril. Maraming live viewers ang nakasave ng video at nag-share sa kanilang social media bago pa ito ma-take down ng TikTok. Kaya naman mabilis din ang pagkalat ng balita. Mahigit 200k followers ang social media ni Valeria.
Sa kanyang social media ay madalas niyang ibinabahagi ang mga short videos niya tungkol sa mga makeup tutorials at fashion tips. Dahil kilala siya sa online kaya naman mabilis din kumalat ang balita. Samu-saring reaksyon din ang makikita sa mga social media, sa media at sa online communities. Ipinanganak si Valeria noong 2001. Taong 2021, gumawa ng sarili niyang pangalan si Valeria matapos niyang manalo sa Miss Rostro Beauty Pageant. Pagkatapos noon ay nagsimula na siyang gumawa ng mga content sa kanyang social media. Sa kanyang Instagram ay may 223k followers si Valeria at 100,000 followers naman sa TikTok. Kalaunan ay nagbukas na siya ng sarili niyang beauty salon na tinawag niyang Blossom, The Beauty Lounge. Sa personal na buhay naman niya ay may isang madilim na pinagdaanan si Valeria. Dito lang ay binahagi niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang alalahanin tungkol sa dati niyang boyfriend na walang tigil sa pagbabanta sa kanya. Isang beses pa ay naipost niya sa kanyang Instagram na nagsasabing, "Kung may mangyari man sa akin o sa aking pamilya, kailangan niyang managot." May naisulat din siya na, "Kung isang araw kailangan kong umalis sa lungsod na ito, malalaman niyo kung bakit." Si Valeria ay isa lamang sa mga batang kababaihan sa Mexico na may mataas na pangarap sa buhay. Wala silang takot na gamitin ang social media para makabuo ng magandang career at personal brand sa lipunan na matagal nang pinangungunahan ng mga lalaki. Kaya naman maraming mga teorya ang nagsilabasan pagkatapos ng nangyari. Ang una pinaghihinalaan ng mga tao ay si Vivian, ang malapit na kaibigan ni Valeria. Dahil siyang tumawag kay Valeria tungkol sa delivery. Maraming tao nagtanong kung bakit pinilit niyang kaibigan na bumalik sa salon na siyang nagpahamak kay Valeria. Sa social media naman marami sa mga tagahanga ni Valeria ang nagpahayag ng kanilang galit dahil sila'y naniniwala na kasabwat si Vivian. Sa ilalim ng malaking pressure wala nang nagawa pa si Vivian kundi ang makipagtulungan sa mga pulis at mabilis na nilinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang social media. Sinabi niya ng pagpapadala ng gifts kay Valeria ay madalas niyang ginagawa. Katunayan, ilang minuto bago nangyari ang pagpatay, nagpadala pa si Vivian kay Valeria ng isang inumin mula sa Starbucks at pink na stuffed toy bilang surprise gift. Iginiit ni Vivian na wala siyang alam sa pangalawang delivery o sa lalaking nagkunwaring delivery man. Pagkatapos ng masusing investigasyon, kinumpirma ng mga investigador na walang kinalaman si Vivian sa nangyari kay Valeria. Kasunod noon ay tinuunan na ng mga pulis ang personal na motibo mismo ng pumatay. Doon na sinimula ng mga pulis na suriin ang mga personal na pagmamay-ari ni Valeria at phone data. Doon nila nakita ang mga mensahe ng pananakot na natatanggap niya kamakailan lamang. Ang pinaka-nakakabahalang mensahe ay mula sa lalaki na nagangalang Ricardo. Sa WhatsApp ni Valeria ay may nabasang mensahe ang mga pulis na nagsasabing, "Hindi mo pa nakikita kung gaano ko kasama at pinipilit mo ako na gawin ang mga bagay na ayaw ko. Ngunit makikita mo pagdating ko." Pero matapang na sinagot ni Valeria ang mensahe na, "Maaalala mo ako." Mainit ang sagutan nilang dalawa sa chat at nauwi na ngayon sa mga pagbabanta. Doon na nalaman na si Ricardo pala ay ang dating boyfriend ni Valeria na madalas niyang nababanggit. Ang kompletong pangalan niya ay si Ricardo Ruiz Velasco, ng Palayaw ay si L. Duer R., 35 years old. Pangalan na kilala ng mga Mexican police. Ngunit bakit? Dahil si Ricardo ang leader ng Jalisco New Generation Cartel. Kilalang kilala sa pagiging brutal at maimpluwensya sa rehiyon ng Jalisco. Si Ricardo ay na-involved din sa maraming kaso ng mga pagpatay at mga kidnapping. Pero kahit kailan ay hindi ito naaresto dahil protektado siya ng cartel. Halos hindi makapaniwala ang mga pulis sa kanilang natuklasan. Hindi nila lubos sa kalain na ang maganda at batang si Valeria ay minsan palang na-involved sa mapanganib na crime lord. Sila ay nagkakilala noong isang taon bago nangyari ang pagpatay sa isang entertainment event sa Guadalajara. Dahil sa kagandahan ni Valeria, ginamit ni Ricardo ang kanyang pera at kapangyarihan para makuha ang dalaga. Noong una ay sobrang na-enjoy ni Valeria ang marangyang buhay na pinatikim sa kanya ni Ricardo. Ang pagpunta sa mga VIP parties, mamahaling regalo at royal treatments. Tumira din saglit si Valeria sa bahay ni Ricardo pero hindi nagtagal ay lumabas din ang totoong ugali ng lalaki. Sobra itong siloso at pinagbabawalan niya si Valeria na makipag-usap sa kahit na sinong lalaki. Gusto niyang kontrolin ang lahat ng bagay kay Valeria at pinagbabawalan din niya ito na mag-post ng mga sexing pictures sa social media o kahit ng pagtanggap ng mga ads photoshoot na walang pahintulot mula sa kanya. Kapag sinusuway siya ni Valeria ay kaagad na itong magagalit.
At sa tuwing nag-aaway sila ay nagiging bayolente na rin si Ricardo. May isang pagkakataon pa na nagpadala siya ng mga lalaki para saktan si Valeria sa loob ng isang bar na maraming tao para maparusahan ito. Doon na nag-post si Valeria ng mga pictures ng kanyang katawan na puno ng mga pasa sa Instagram. At nagdesisyon na rin siya na makipaghiwalay na kay Ricardo at para makaiwas na din sa pananakit. Pero ayaw siyang pakawalan ni Ricardo. Patuloy pa rin siya sa pag-text at pagtawag kay Valeria ng mga pagbabanta. Kaya naman lagi nang natatakot si Valeria. Doon na rin nagsimula na mag-post siya sa kanyang Instagram na kung sakaling may mangyari sa kanya, alam na ng kanyang mga followers kung sinong may gawa. Sa mga pinagsama-samang ebidensya ngayon ay may malakas na rason ang mga pulis na isipin na ang rason ng pagpatay ay dahil sa kinikimkim na galit, sama ng loob at selos. Malaki ang posibilidad na ang pumatay ay binayaran ni Ricardo bilang ganti kay Valeria. May mga lumabas din na spekulasyon na maaaring natatakot si Ricardo na mailabas ni Valeria ang sekreto ng kartel o maging banta ito sa kanilang mga operasyon. Dahil maraming alam si Valeria sa kanya, maaaring gusto niya na patahimikin na ito ng tuluyan. Dahil doon ang Jalisco State Prosecutor's Office ay kaagad na gumawa ng mga hakbang para masubaybayan si Ricardo. Pero kailangan nila na maging maingat sa gagawing investigasyon. Kaya naman tahimik sila nag-issue ng arrest warrant para kay Ricardo. Noong una ito manggi ang Jalisco Police na kumpirmahin ang pangalan ni Ricardo sa case file para maiwasan na malaman niya at maprotektahan din ang investigasyon. Pero ang Mexican investigative journalist ay kalaunang inilabas din ang lahat. Kaya naman sa ngayon ay si Ricardo na pangunahing suspect sa pagpatay kay Valeria. Nagulat ang lahat sa lumabas na balita. Natapos ang buhay ni Valeria sa kamay ng kilalang boss ng kartel. Ang Federal Police at Military ay pinadala din para tumulong sa investigasyon. Kung ang kaso ay na-link sa Jalisco New Generation Cartel, ibig sabihin, isa itong malaking kaso. Nagsimula na rin sila sa pag-monitor ng mga nakatagong hideouts ng mga kartel sa palibot ng Jalisco. Kung mahuhuli si Ricardo, siya ay mahaharap sa kasong aggravated murder na may potensyal na 40 to 60 years na pagkakakulong o higit pa. Ngunit parang naglaho na si Ricardo. Ayon sa report, umalis na siya ng Guadalajara nung kaparehong gabi na pinatay si Valeria. Bilang leader ng kartel, mabilis na makapagtago si Ricardo at siguradong protektado siya ng kanyang mga grupo at tauhan. O di naman kaya ay humingi na din siya ng tulong at proteksyon mula sa iba pang mga grupo ng kriminal. Samantala ay pinaghahanap din ng mga pulis ang gunman. Base sa video footage, kaagad na lang inilabas ang listahan ng mga professional hitman na nauugnay sa kartel. Pinaghahanap din nilang may-ari ng blue na helmet na may nakamarka na letrang R na siyang malinaw na nakuhanan sa CCTV footage ng shopping center. Nagsisimula na ring mangolekta ng mga CCTV footage mula sa mga kalsada sa palibot ng crime scene para matrace ang dinaanan ng motor, sa pag-asang magdadala yon sa kanila sa hideout ng gunman. Habang hindi pa tuluyang nilalahad ang resulta ng investigasyon, may lumabas na opinyon mula sa publiko. May mga nagsasabi na kasalanan din ni Valeria kung bakit nangyari yun sa kanya. Dahil na-involve siya sa boss ng kartel at inakusahan pa siya ng pagpapakita ng marangyang buhay sa social media. Kaya naman, marami ang nag-iinteres sa kanyang buhay. Dahil sa victim blaming nagkaroon kaagad ng malawakang backlash. Bilang sagot ng mga taga-suporta ni Valeria ay sinabi na tigilan na ang panghuhusga kay Valeria at mag-focus na lamang sa kung ano importanteng bagay na makakatulong sa paglutas sa kaso at ang paghuli sa pumatay. Lalo pat ang krimen ay nangyari sa Jalisco, Mexico, lugar na hindi nabago ang mga pagpatay. Isa itong states na may mataas na crime rates na may average na 10 mga babae na papatay kada araw. Ang state government ng Jalisco ay nagsabi na ang kasong ito ay halimbawa ng femicide. Kaso na ang rason ay matinding galit sa mga babae o violence laban sa mga babae. Sa Mexico, ang femicide ay matagal ng problema ng bansa. Sa dumadami at patuloy na pagdami ng biktimang babae dahil sa gender-related issues kaya naman, galit na ang publiko. Ang isa pang pinaghihinalaan ng mga online users ay ang empleyado na nasa loob ng salon noong mga oras na yon. Dahil nakita siya ng mga live stream viewers na nakatayo malapit kay Valeria nung nag-collapse ito, at katunayang kumuha at nag-end ng live ni Valeria pagkatapos ng pagbaril sa kanya. Kaya naman hinala ng publiko na maaring sangkot din ang empleyada. Dahil na rin sa kanyang reaksyon nung kinuha nitong cellphone ni Valeria. Maaring dahil lang yun sa takot o matinding pagkabigla sa nangyari. Ang mabilis na pagkuha ng cellphone ay maaring pagsira o pagtago ng ebidensya.
Baka sinubukan niyang burahin ang mga data o itago ang footage na nakuhanan ng pumatay o iba pang importanteng detalye. Ang kalmadong kilos niya sa isang emergency na sitwasyon ay indikasyon din na siya ay handa at sangkot sa pangyayari. O maaaring may personal na motibo ang staff o may personal na conflict siya kay Valeria. Pero marami din ang dumepensa sa staff. Sinabi nila na maaaring nabigla lamang ito dahil sa nakasaksi siya ng nakakatakot na krimen. Kaya naman nanigas ito sa takot at ang pagtatago ay normal lamang at maaaring ang pagkuha sa cellphone ni Valeria ay para maprotektahan din ang pamamaari ni Valeria at ma-preserve ang ebidensya para makatulong sa mga pulis. Alin man doon, gusto ng publiko na malinaw ng mga pulis ang papel ng empleyada para masigurado na mabigyan ng hustisya ang pagpatay kay Valeria at para mabigyang linaw din ang kanyang pagdampot sa cellphone ni Valeria. Dahil bago pa lang ang kasong ito, mag-antay na lamang tayo sa mga latest developments. At ang hiling ng lahat ay maresolba ang kaso at maharap sa kaparusahan ng taong responsable sa pagpatay kay Valeria.